Hello Virgo, this will be your reading for the week of May 23 to 31. Ano yung mga paparating sa'yo, mga dapat mong malaman, mga ganap, mga messages. Check natin yan. Pero timeless reading naman lahat ng readings ko dito Virgo, kaya kahit na lumipas yung petsa na binanggit ko. Tingnan muna natin yung overall energies mo. Meron kang finding. Ano to? Meron ka ring life purpose. Ang ganda ng puno. Blessings. Ang ganda naman ng energies mo. Oh. May blessings. Take note ha, plural. Maraming blessings. Meron ka ring commitment. O, ano kaya to? Romantic kaya yan? Check natin. By the way, kung bago ka dito Virgo, don't forget to subscribe, like, follow. Pa-share na rin tong ating reading. Malaking tulong yan. At yung mga interesado sa private reading ko, kayo po yung magsadya. Mag-PM sa official FB page ko. Nag-iisa lang yun. Nilalagay ko na lang yung link sa description. Kapag merong naunang nag-message sa inyo na God friend, hindi ako yun yung mga nagpapanggap na ako. Meron ka ring clarity. Pakitap na rin yung bell icon dear bago ko makalimutan. Para updated ka. New beginnings. Ganda. Willpower. Puro positive yung mga cards. Ayan siya. At confidence. O, wala. Ganda talaga ng mga energies mo eh. Wala tayong magagawa kung ano yung nahugot ko, diba? Meron ka ring 6 of Wands, fire sign energy. Could be, Aries, Leo, Sagittarius. May water, Cancer, Scorpio, Pisces. Yes. Tsaka may Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Sa bottom, meron kang Wands, which is fire. Uy. Yung iba makakahanap kayo dito. Meron kayong pwedeng ito ay pagbabalik or something na na-recover mo like pwedeng new opportunity. Oo. Kaya, may iba dito kung nag-a-apply kayo, makakahanap na kayo ng trabaho. O matatanggap kayo sa ina-applyan ninyo. Or kung ano may hinahanap nyo, naghahanap ba kayo ng apartment, naghahanap ba kayo ng bagong lilipatang company, naghahanap ka ba ng jowa, basta kung ano man itong hahanapin mo this week, mahahanap mo yan. O baka mamaya, a long lost friend, nakasalubong mo, uy, kababata mo, kita kayo uli, natagpuan nyo ulit yung isa't isa. Or it could be bagay na hinahanap mo, tagal-tagal mo nang hinahanap, nandun lang pala, nadaganan lang pala ng, for example, nadaganan lang pala ng books, or nadaganan lang pala ng unan mo, basta merong something dito na, matatagpuan uli eh. Kumbaga lost and found, dear. Ano pa? Yung iba matagpuan nyo na kung ano yung life purpose nyo, ayan specific doon sa mga hindi pa nila nahanap yung true north nila, yung niche nila, yung life purpose nila, yung mission ninyo sa buhay, ito na yun. O kung jowa yan, yung tadhana mo, baka yung iba makahanap na ng tadhana since meron dito, fulfillment sa love life mo. So basta, whatever purpose yan. Pero yun na nga, maliwanag, ito ay path, confirmation sa path mo, na ikaw ay nasa tamang landas. Or natagpuan mo na kung ano talaga yung hinahanap mo na yan.
At saka yan, ang ganda, oh, meron kang blessings, abundance. Commitment, o yung iba, o bagong, nakahanap ka na ng bagong person, jowa. O yung commitment na yan, di lang naman laging sa jowa yan eh. Kasi nga merong life purpose dito or path. Pwedeng yun yung magiging pinakabukasyon mo, commitment mo. Pero pwede rin namang sa romantic relationship. Yung iba mahanap ninyo clarity. Clarity or closure. Yan, yung iba. So mga naghanap ng closure, clarity, ito na yun. Mga kasagutan, kaliwanagan. Yung iba, magsisimula talaga, bagong chapter sa buhay mo. May magbubukas na opportunity. Diba sabi ko nga. Ito na yung gate at saka yung path eh. Ayan tignan mo naman, napaka-powerful ng cards mo. Meron kang something na ma-unlock dito. Magiging clear na sa'yo ano yung dapat mong gawin. Parang ginagabayan ka dun sa tamang daan. Okay? Pero ayan na nga, may magbubukas na opportunity or meron kang something na ma-unlock dito. Kaya nga meron ka ring clarity. Siguro merong something dito na na challenging. Kinakailangan mo ng matinding willpower para ma-solve mo tong problema na to or sitwasyon na to. Oo. Susubukin yung abilidad mo, yung talino. Paano mo ma-solve itong problema nito. At sa tingin ko naman, masosolve mo yan. Ayan, maging confident ka lang, sa tingin ko. You have enough confidence para kaharapin itong challenge na to or problema na to eh. And masosolve mo yan dahil meron kang sapat na willpower para ma-figure out mo yung situation na yan. Okay? So, ang ganda. Sa bottom ng deck mo, ano to? Four of Wands. Okay. Well, yung iba dito, ang ganda ng energy ninyo. Sa tingin ko, kung dati hindi ka na-appreciate ng person mo, meron darating na bagong person sa buhay mo na yun yung magpapasaya sa'yo. Siya na rin siguro yung mapapangasawa mo, mag-o-offer ng stability sa'yo, pamilya, kasal. Although itong kasal na to, paghahandaan pa yan, pag-iipunan pa yan. Kung dati hindi ka na-appreciate ng person mo, kung dati one-sided yung relationship na pinanggalingan mo, well, yung susunod, yung paparating sa'yo, yung bagong person, ito na yun. Yun lang yung nafe-feel ko. Ayan, ito na yung katuparan ng pangarap mo. Whether sa pamilya mo to or sa romantic. Meron something na matutupad tungkol sa family eh. Parang wish come true ito or happily ever after card, sa family mo man yan or sa romantic. Okay, may energy dito ng mas bata. Kung mas bata man ikaw sa kanya o mas bata siya sa'yo. Kung dati. Alam mo, yung masasabi ko lang Virgo, itong person na darating sa buhay mo, kung kailan man to darating, hindi ko alam kung nandito na siya nagmamanifest sa reading na to, sa sitwasyon kung kailan mo to napapanood. Kung siya yung exact opposite nung ex mo, yun yung masasabi ko. Kung immature yung naging jowa mo before ito mas mature to. Mas seryoso, mas mahal ka nito, mas na-appreciate ka, nare-reciprocate niya kung ano yung binibigay mo sa kanyang pagmamahal, attention, lahat-lahat. Equal give and take na tong relationship na to kung dati one-sided yung pinanggalingan mo. Kung dati hindi stable.
Ngayon, ito ay pang matagalan. Nakikita ko nga, pwedeng marriage pa nga eh. O, diba? So, maswerte ka dito sa panibagong person na to. Ayan o, may new beginnings. Or kung yung iba dito, kung hindi ito bagong person, kasi may new beginnings ka, pwede rin namang ex mo, kaya lang, this time around, kung maayos ninyo yung relationship ninyo, parang totally new chapter, nagsisimula kayo uli. And this is a big improvement kumpara doon sa previous na performance ng jowa mo. No, performance yung dalawa doon sa relationship. So, yun, kung ano yung nagre-resonate sa'yo doon. Okay? At saka kung meron man darating na person sa buhay mo or babalik na tao sa buhay mo, hindi ka na niya bibitiwan. Oo. Hindi ka na niya pakakawalan. Ayan o, may commitment o. Kung dati hindi siya nakapag-commit ng 100%, kung ex mo yan, past mo yan, ngayon magko-commit na yan. Okay, nagbago na siya kung lumang person to. Pero kung meron darating man sa yung bagong person, exact opposite siya ng ex mo kung hindi naging okay. Kung ano yung lahat ng hindi okay doon, siya yung improvement. Okay, so pwedeng may nabanggit ko na, no? Yung mga signs, pwedeng may earth, water, fire. Tingnan pa natin yung mapaparating sa'yo, Virgo. Ay, may mga forces working against you. Pero syempre, dasal-dasal lang tayo. Baliwala yan, malulusaw lang yan. Yung iba dito, meron kayong long journey. Either physical or mental, kung ano man itong mahabang pagdadaanan na ito. Physical or mental journey. Ano pa? Oy, honor and respect will come to you. Yun na nga yun eh. Sabi ko nga eh, meron darating sa yung bagong pag-ibig. Bagong person man yan or past or ex. Kung dati, hindi kayo ino-honor, nire-respect, ngayon mas mafe-feel mo yun sa buhay mo. Whether sa romantic yan or hindi. Okay? At, ayun na nga, meron kang ma-encounter ditong pagkatigas-tigas ng ulo. Kung sino man tong tao na to. Hindi na daw to magbabago. Ganun katigas yung ulo niya. Okay, Virgo. So, sana makatulong sa iyo tong reading na to. Thank you for dropping by. Take care. God bless. Babush.